dahil nga sa hindi inaasahang sitwasyon ay napaluto ang inyong manang. Pero bago ang lahat ay syempre tinapos ko muna ang exercise ng aking alaga. Inagahan ko ang pina-exercise ang aking alaga para makapagluto ako. Dahil alam ko na hindi sila makakabalik sa eksaktong oras. Kaya tapos na akong magligpit sa ginamit namin ng aking alaga, pumunta na ako sa kusina. Alright, bago ako magsimula, nakita ko nga ang aking alaga na tinitignan ako. Kinaway-kawayan ko muna siya. Kaya na nga, magluluto na tayo. Pero bago ang lahat, ako si Manang Meng, isang katulong dito sa bansang Taiwan. Ni hao mga kapengyo! Ito nga ang dahilan kung bakit ako ang nagluto ngayong araw. Dapat sana dyan ay kahapon ang check-up ng aming lola. Pero siguro na-miss niya ang kanyang pagpimpong kaya nakalimutan niya ang kanyang check-up. Kaya sa araw na yan ay nagmadali silang pumunta ng umaga. Dapat sana hapon ang kanyang check-up. Dahil nga syempre sa umaga marami ring gawain. Dahil sa bilis ng oras naman ay syempre hindi sila makabalik agad at magluluto. Kaya pasalamat na lang tayo dahil may alam tayo kahit konting pagluluto. Ang kagandahan din sa kanila ay simple lang ang kanilang luto. At isa pa, healthy ang kanilang kinakain dito. Kaya ayun lang, pakuluan sa tubig tsaka igisa sa bawang or sa luya. Ang aking niluluto nga ngayon ay broccoli at pechay. At syempre, hindi nawawala ang karne. Yan. At yan ang inuna ko sa hug ng broccoli. Yung pechay ay plain naman. Nilagyan ko nga dyan ng konting soy at paminta. Para naman may konting lasa. Ang sarap nga ng lasa ng soy nila dito. Ibang-iba lang lasa dyan sa Pilipinas. Yung parang matamis na maalat. Charan! Ayan na siya. Luto na nga dyan yung broccoli, kaya isunod ko naman yung pechay. O diba? Simple lang pero masarap. At healthy pa. Ayan na nga, tapos na ako dyan, kaya niligpit ko na ang aking mga ginamit. Linis ko na rin ang kalan. Naghugas na nga rin ako para pagbalik nila ay kakain na lang kami. Okay, hanggang dito na lang. Follow and share.